Ren ng Lourdes, kami ipanalangin. O Inang Marikit, pinto ng langit, kay Jesus kami ihalig. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. O Biren ng Lourdes, kami iyong ampunihin. Huwag mong sipayuhin, ibig ka at daing. Ito ang samon namin. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon na 11 ng Pebrero, gunitain natin ang mahal na Birhen Maria ng Lourdes. Ngayon din ay araw na tinatawag na pangdaigdig na araw para sa mga may sakit o may karamdaman. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kawipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mahal na Birhen Maria ay walang bahid sala, pero tayo ay mga makasalanan. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugita ang kalinisan-nisang ina ng Diyos at kaming inalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluhog namin ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos,
Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos, likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayong nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga, matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Parisiyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Parisiyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Parisiyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinabi. Pagalang nandog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, ito bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturing utos ng may kapal. Ni walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos. At ang sinunod ninyo'y mga turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kung kay husay nga ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsasalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuro ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alang bagay, inihain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganito'y paraan, nawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon po ay ating ginugunita ang mahal na Birhen Maria ng Lourdes, Francia o Lourdes, France. At ito yung panahon na nagpakita ang mahal na Birhen Maria kay Bernadette Soberón noong 11 ng Pebrero 1858 hanggang 16 ng Pebrero 1858. At hanggang na-approve ng Santo Papa ni si Papa Pio IX noong 1 ng Pebrero 1876 na ito ay magiging kapistahan ng mahal na Birhen Maria ng Immaculada Concepcion ng Lourdes. Pero ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa ating Ebanghelyo o pagbasa. Kung atin pong makikita o ang atin pong maalaala, ang ating Panginoon ay nagpapaalaala sa mga eskriba at mga Parisiyo na
masyadong makitid ang kanilang pagtingin sa mga dapat gawin bilang nananalig sa Diyos. Para sa mga Parisiyo at mga Eskriba at iba pang mga Hudyo, ang mahalaga sa kanila ay ang tradisyon na tinatawag na Torah. Torah, ang ibig sabihin ay kautusan. Ito yung tungkol sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moises upang magkaroon ng isang ugnayan ng Diyos at ng kanyang hinirang na bayan, at ito'y tinatawag na tipan ng mga Israelita at ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Pero ang tinitingnan ng mga Hudyo ay hindi yung mga kautusan. Ang kanilang mga tinitingnan ay mga tradisyon. Halimbawa, paano maglilinis, paano maghuhugas ng mga pinggan, mga plato, iba pa, paano maghugas ng kamay bago kumain, at paano maghugas ng mga gagamitin sa kusina na galing sa palengke. Hindi na ang tungkol sa kautusan na ibinigay ni Moises ang mga maliliit na mga bagay-bagay na ginagawa na hindi ayon sa tipan ng Diyos at ng tao, bagkus ayon na sa tradisyon. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ngayon sa ating Ebanghelyo na kailangang tingnan natin ang tungkol sa kautusan. Para po ating panumbalikan ang turo ng ating mga ninuno noon na ang kautusan ay tungkol sa kautusan ng Diyos. O sa salitang Hebro-Aramaiko, dahil ang salita ng ating Panginoong Hesus ay Hebro-Aramaiko, mitzvah Elohim. Mitzvah, kautusan, Elohim ng Diyos. At itong mitzvah Elohim, ito yung makita natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5. At ito yung pinapaalaala ng ating Panginoon Hesus sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, verso 1 hanggang 13, na hindi po nakalagay doon sa 10 utos o sa kautusan sa Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5 ang tungkol sa paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay bago kakain ay tradisyon lang na minana ng kanilang mga ninuno at pinasapasa, ganito dapat ang paghugas bago kakain. Ngayon, itong ating Panginoon kasama ang kanyang mga apostol, pumunta sa isang kainan. At ang mga apostol, basta't kumain lang, naghugas din ng kamay, kumain lang, hindi ayon sa tradisyon na payuko-yuko ng ganyan, pagkatapos maghugas ng kamay, tataas ang mga mata doon sa kalangitan at magpupugay sa Diyos. Yan, hindi na ginagawa ng mga apostol dahil iwala naman sa kautusan yung ritual ng paghuhugas ng kamay ayon sa tradisyon. Kaya katapos na nanghugas ng kamay, kumain sila, pero itong mga Parisiyo at mga Eskriba, makulit. At kinukulit ang ating Panginoon, bakit hindi naghuhugas ng kamay ang iyong mga alagad na ayon sa turo ng mga ninuno? Kaya ang ating Panginoon nagsabi kaagad, tama ang hinala ni Isaiah sa inyo, ang papagpaimbabaw, ang paggalang ay sa bibig lamang. Dahil ang tradisyon ay ginagawang turo ng Diyos. Samantala, ang tradisyon ay gawa lang ng tao. At dahil tao ang gumagawa, hindi yan binding. Hindi yan na dapat gawin. Pero napakakitid ang kanilang pagtingin na dapat kung ano yung ginagawa ng
karamihan ng mga Hudyo dapat gawin din ng mga apostol ng ating Panginoon. Pero ang sinasabi ngayon ng ating Panginoon, pinaalala sa kanila, ay ang mitzvah Elohim, ang kautusan ng Diyos, na sa koinuko na Griego, entoles tu Theo, o sa salitang Latin, mandata Dio. Ito yung tinatawag nating commandments of God, ang kautusan ng Diyos. At makita natin itong kautusan ng Diyos na kapag tingnan natin ang aklat ng Exodus Kapitulo 20 at ang Deuteronomio Kapitulo 5, hindi talaga masabi natin na iyan ay 10 utos. Yung 10 utos, ginagawa lang po natin, yan na rin ang dapat nating tingnan, na hindi po tinitingnan natin ng isang makitid na pagtingin, basta't naroon, ang unang bahagi noon ay para sa Diyos. Na una sa lahat, magkaroon ng iisang Diyos at siya lang. Pangalawa, na dapat igalang at huwag lapastanganin ang kanyang pangalan. At pangatlo, ang kanyang araw ay dapat igalang din. Itong araw ng Panginoon, ito yung atin napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis, na nung natapos ng nilikha ng Panginoon ang lahat, siya ay nagpahinga at ang pangpito na araw o Sabat ay para sa ating Panginoon at ng mga Hudyo at ng mga Israelita na gumawa ng tipan sa ng Diyos, dapat gawing banal ang Shabbat o ang araw ng Panginoon. Para sa atin din, ang linggo na araw ng Panginoon ay dapat rin nating igalang. Yan ay para sa Panginoon. Pero hindi sa kung anumang mga tradisyon ang dapat nating isiksik na yan ay dapat sundin sapagkat yan ay turo ng Diyos na hindi naman talaga. Sabi nga ng ating Panginoon, paano? Di ba mayroong kautusan na igalang mo yung tatay at nanay? Bakit mayroong kayong korban? Ano po yung korban? Yung korban, yung tradisyon, sabi nila, na kapag ka mayroong isang Israelita na magsabi sa kanyang mga tatay at nanay, itong mana ko na binigay mo sa akin ay korban. Ibig sabihin, para na sa Diyos. Ibig sabihin dito, hindi na kailang isuporta ang tatay at ang nanay. Bahala na kayong mamatay na maghihirap dahil ito ay para na sa Diyos. Yan ay korban. Hindi naman ganyan ang turo ng Diyos. Ang turo ng Diyos, igalang ang iyong ama. Igalang ang iyong ina. Walang sinasabi doon na korban ang mga bagay-bagay na mana mo, bigay lahat sa templo. Kapag katingnan po natin itong ating Ebanghelyo ngayon, ito ay isang pagsusuri sa atin. Ano ba ang mga paraan ng ating pananalig sa Diyos? Naayon ba sa tradisyon o naayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus? Kapag ka naayon sa tradisyon at kung halimbawa ikaw ay hindi gumagawa ayon sa tradisyonal na ayon sa pagtingin ng tao, ito ang dapat gawin sapagkat yan nakita na minana ng ating mga ninuno at hindi mo ginagawa, magalit sila. Hindi po yan. Ang dapat nating tingnan, una sa lahat, ano yung esensyal na tinuturo ng Panginoon tungkol sa kaligtasan natin, tungkol sa pag-ibig sa Diyos at pagmahal sa kapwa, kaya ng pagmamahal sa sarili, tungkol sa pagkaroon ng buhay panalangin at tungkol sa ating paggawa ng kabutihan. Lahat ng ito na turo ng ating Panginoon ay hindi na dapat nating tingnan sa mga tinatawag na mga tradisyonal na pagtingin. Halimbawa lang, yung ibang tao gusto nilang nakanganga para magkomunyon. Pero hindi naman yan ang tradisyon. Ang tradisyon ay nung una, talagang isang kainan ang huling hapunan at ang Eucharistia, pangalang Eucharistia ay pasalamat, kaya doon nagkaroon ng pagbahaginan. At sa kamay po ang bahaginan, hindi po na nganga at ipasok ko yung katawan ni Kristo. Yan ay tradisyon lang.
Kaya kuminsan tingnan rin natin na may mga tradisyon na tinuturing natin ito ay galing sa Diyos. Hindi po. Dapat tingnan natin ano ang nakasaad sa Biblia. Ano ang nakasaad sa mga doktrina ng ating simbahan. Ano ang nakasaad at tingnan natin ang pinaka-esensyal na bahagi ng ating panampalataya sa Diyos. Iyon ang dapat tingnan nating mahalaga. At ano po ang pinakamahalaga? Una, ang ating ugnayang malalim sa Diyos sa pag-ibig. Ibigin ng Diyos higit sa lahat, siya manguna sa lahat, siya ang prioridad sa lahat, siya ang Panginoon ng ating puso, siya ang pumapanginoon ng ating isipan. Iyon ang mahalaga. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, sapagkat kapag kami na mahal natin ang ating kapwa, ay Diyos na rin ang ating minamahal, sapagkat ang ating kapwa-tao ay nilikha, ayon pa sa ating napakinggan so ng pagbasa, na kawangis at larawan ng Diyos. Kaya kapag ginagalang natin ang ating kapwa, ginagalang natin ang Diyos. Kapag tayo'y may habag, awa, at gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, gumagawa tayo ng kabutihan sa Diyos. Mga kapatid ko, huwag na nating tingnan ang mga bagay sa ayon sa tradisyon na hindi naman turo mula sa Diyos. Ang dapat nating tingnan ay ang turo ng ating Panginoon. Una, magmahal ng tunay sa Kanya at hindi mapangpaibabaw sa ating pagtingin sa lahat ng bagay. Malalim, marubrob na pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos na napahayag sa ating pag-ibig na tunay at panampalataya na napakalalim at ang panalangin taimtim na damang-dama natin dito sa loob ng ating Basilica Minor o Pamansang Dambana, na kapag tayo nanalangin, parang nariyan ang si Kristo. Buhay na buhay siya. Damang-dama natin siya sapagkat isinasapuso natin ang lahat ng ating ginagawa. O yung lahat na manalangin sa ating Panginoon na isinasapuso at talagang tunay at sincero, pumalakpak ng malakas sapagkat tayo'y umibig ng tunay, ang atin pong pagpahayag ng ating pananalig sa Diyos ay makabuluhan at sincero at damang-dama natin dahil ito'y nagmumula sa ating mga puso. May puso dapat ang lahat ng ating ginagawa. May pag-ibig dapat ang lahat nating paglilingkod sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalaman mo kung sino ang bumabagabag sa amin. Kaisa ni Santa Maria, ina ng iyong anak at amin ding ina, ay kami nananalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan,
naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Nang namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido, pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagitan namin sa mahal na Berhen, hiling namin ang aming paghahain ay likipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalugod mo kailanman. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama ng kaparinto na marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinarangalan ng mahal na Birhen Maria, Birhen ng Lourdes. Bukod mong pinagpala sa baing lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na yung piniling maging ina ng iyong anak nung isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa namang yung sisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaisimitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog
para sa inyo. Kaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na Imlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, maglainaw ito sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang katuan.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit na pagsuyo. O mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras na bigati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit na pagsuyo. Kanangitay nagdiriwang sa karangalang nakamtan. Puso mong kay wagas ganungan ng tagapagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit na pagsuyo.
Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, Birhen ng Lourdes, ay malugod nawa sa amin ang iyong kaganang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagdidigang araw ng may sakit, panalangin po para sa mga sakit tayo pong lahat o mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman na dumudulog sa iyo sapagkat ikaw ang taga-aliw na mga nagdadalamhati at kalusugan sa mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapalang na ginawa mo sa Lords at sa buong mundo. Taglay ang maalab na panampalataya at pamimintuho kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamintuho sa iyo, mangyari gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin na buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa panihig ng karamdaman upang sila ay makabalik sa paglingkod sa iyong anak na buhay at naghari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Panalangin mo kami. tagalayo ng magdalamhati, Panalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Palakpakan po natin ang mahal na ina, Birhen ng Lourdes. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ng Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa tulong, pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Takpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa mga biyayang siksik-liglig at nag-umapaw. At salamat din sa Children of Mary at mga dibuto ng mahal na Birhen Maria, Birhen ng Lourdes. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngayari po namin itas bagya, mag-ibagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang imahe na tasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng bersyon nito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglayang ay pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.